Ug di ta maglangan mga minamahal, halip po sa manindog ta agi pagtawad sa pulong sa atong Ginoong Kristo, ang kini pagadanon sa atong beloved o Preacher Joshua Galarosa Pisulod. God bless you, beloved co-preacher, beloved Rimar Balihos. Tayo po tayo manalangin, mga minamahal. Mapagpala namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang padala sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito kami, O Diyos, nagpapaabot ng walang kapagupuli, pasalamat sa paglangis sa bawat iyong tunay panambaan sa araw na ito. At lalong-lalo pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, our beloved Honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, the beloved Almeida family, O Diyos, minsan na pamalapay noon, paintulutan mo ibang lingkod, na ang iyong salita ay aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. Langisan mo yung salita at ikaw magbukas sa puso't isipan sa lahat ng mga narito sa mga oras ito, maging sa mga webcast viewers, O God. Alisin ang mga lang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of all the powers of darkness. I command us out, be bruised, and I bind you in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ipatuloy, mga minamahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the Creator of the universe. I give double honor and respect to our beloved parents of the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Evangelist, Pastor Welda Almeida, the man of God, the prophet of our loving God. Our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, ordained preacher, and to all of you, beloved brethren, a pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay ng ating panalagawain dito sa Central Visayas. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At this point, mga minamahal, let us open our Bible from the book of Acts, chapter 14, verse 22. Dito sa talatang 14, versikulo 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsinapatili sa pampalataya at pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Pakiharap lang sa mga kapatiran. Pakiharap. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus, mga minamahal. Ating pong lagyan ng pamagat, mga minamahal, itong ating pag-aralan sa araw na ito. Itong tinatawag na abiding in faith. Amen. O pamamalagi sa pananampalataya. Amen. Kailangan tayo, mga minamahal, ay manatili sa pananampalataya. Amen? Kahit na may mga hamon sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen? Iba't ibang uri ng mga pagsubok dahil yan po ay nakalagay sa banal na kasulatan.
Yan po ay propesiya. Amen. Pag sinabing propesiya, sa ayaw at sa gusto natin mga minamahal, ito ay mangyayari. Amen. Sabi ng ating binasa na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Amen. Sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Maraming kapighatian, mga minamahal. Meron tayong mararanasan na mga kapighatian, pagsubok sa ating buhay, tribulation. Amen? Yan po ay kasama yan sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Diyos. Amen? Sinasabi ng ating malapay noon, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." Amen. Sabi ng malapay noon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Ang kapayapaan ay nasa malapay noon. Ang kapayapaan ay makakamtan lamang sa ating pinakamalapay ng Diyos. Ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Amen. Everybody say, praise the Lord. May mga kapatiran na humaharap ng mga pagsubok, trials. Amen. Trials sa spiritual. Amen. Trials sa physical. Financial trial. Amen. Nandiyan yan sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minimal, na tayo ay mamalagi sa pananampalataya, abiding in faith. Amen. Ang pananampalataya ay kailangan panatilihin. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan tungkol sa kapighatian, hindi maiwasan ang pagsubok. Amen. Ang maraming kapighatian o tribulation, sabi ng banal na kasulatan, ito ay bahagi ng paglalakbay ng isang mananampalataya. Ito ay bahagi ng proseso ng paghubog ng ating pananampalataya. Proseso yan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Ang layunin, mga minamahal, ang mga pagsubok na ito ay hindi para tayo ay sirain. Amen. Kundi isang proseso upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, katulad ng ating binasa kanina. Amen. Ito ay ipinapaalala na ang gantimpala ay higit na dakila kaysa anumang hirap na nararanasan natin ngayon sa mundo. Ang mga ito ay pansamantala lamang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Amen? Diba? May mga kahirapan, tribulation sa mundong ito. Noong mga nakarang araw, nagkaroon ng lindol sa may parting Mindanao. Magnitude 7.8. Mga minamahal, ganun kalakas, unexpected na darating yung mga kababayan natin sa lugar na yun, mga minamahal. Amen. Pero ito ay sinabi ng banal na kasulatan
ito ay propesiya, mangyayari at mangyayari. Yan ang kalagayan ng tao sa mundong ito. Yan ang realidad, mga minamahal. Di ba? Maraming nakakalungkot man, mga minamahal. Pero yan ang reality, mga minamahal. Maraming namatay. Amen. At hanggang ngayon, inahanap pa yung mga namatay na dahil sa epekto ng yung lindol. Masakit yun, mga minamahal. Mawala ng mahal sa buhay. Sa ganung pangyayari, napakasakit. Amen. Pero, hallelujah, may mga pangyayari mang ganyan, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, may mga pagsubok man, pero tayo ay nasa kamay pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Makakaya natin, mga minamahal, ang mga pagsubok. Amen? Amen? Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. I have overcome the world. Sabi ng mahal na Panginoon, kasama po tayo dyan. Amen. Ma-overcome natin ang lahat. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ye are of God's children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kasama po tayo dyan sa pagtatagumpay. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, may mga tribulation. Pero sabi ng banal na kasulatan, ito ay, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kasama sa ating pagtitiis, mga minamahal. Amen. At hindi karapat-dapat, sabi ng banal na kasulatan, hindi matutumbasan yung darating na kaluwalhatian sa atin, mahahayag sa atin. Amen. Ano mang kabigat na mga pagsubok, kahirapan sa mundong ito na ating nararanasan, mga minamahal, hindi daw maitutumbas doon sa kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ng Romans chapter 8, verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa Tagalog, basahin po natin, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 18. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, talatay 8 at kabanatang 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tandaan po natin yan, mga minamahal, na anumang hirap, mga titiisin o mga pagtitiis na ating nararanasan sa panahong ito, mga minamahal. Gaano mang kahirap, kabigat. Amen. Mas mabigat, mga minamahal. Mas mabigat yung kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ibig sabihin, yung kahirapan, mga pagtitiis na ating naranasan ngayon, hindi yan ma-compare, maitutumbas. Amen. Sa kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Kaya, tayo mga Kristiyano, kinakailangan tayo pa'y mananatili, mamamalagi sa ating pananampalataya. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ano bang sinasabi, mga minamahal, ng Romans
chapter 8, verse 17. And if children, then hears of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Sa Romans chapter 8, verse 17. Dito sa mga taga-Roma, Kapitulo 18, ang kabanatay 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, makipagtitiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ibig sabihin, kasama yan, mga minimal, yung pagtitiis, tribulation, mga pagsubok sa ating buhay, mga hamon sa ating buhay, anumang uri ng mga pagsubok. Amen. Kasama yan. Kaya sabi, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kung ang malapay nun nga ay nagtiis, amen, iniwan yung Kanyang trono, na kumbaga, kung isipin natin, kung Siya ay mananatili sa Kanyang trono, hindi Siya bababa sa mundong ito para angkinin yung ating paghihirap, yung kasalanan natin, mga minimahal. Walang mawawala sa Kanya. Amen. Pero iniwan Niya ang Kanyang trono. Amen. Yung napakabigat na cross na simbolo ng kasalanan ng buong mundo, na dapat ang tao ang magpapasan yan, ang tao maghihirap niyan, mga minamahal, inangkin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo, amen, yung kaligtasan na ating maangkin pagdating ng araw. Amen. So, kinakailangan natin yung magtiis. Amen. May mga problema, pagsubok sa ating buhay, alalahanin natin yan. Kasama natin yan sa paglilingkod sa malapay noon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung ating binasa kanina, mga minamahal, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati na